May kakaiba ka bang idea? Baka iyan ang magdala sa'yo ng kita. Tulad ng mga kanegosyo natin ngayong Sabado na ang naging puhunan ay kakaibang konsepto. Unang kagat, chocolate agad. Yan ang hit na hit ngayong chocolate Xiaolongbao. Hindi itay sa Binondo, kundi sa Tondo. Masarap ba? Talaga naman. Yan yung sarap. Pagsikat chocolate. Masarap. Ang sarap. Malinamnam. Hindi masyadong matamis. Sa isang araw, nakaka 450 pieces kami ng chocolate Xiaolongbao. Pero kung hindi busy, nakaka 600 naman. Nung nagsimula ako, sir, 1.5 lang eh. Ang hawak namin pera. Sa isang araw, kumikita na kami ng 20,000. Kung medyo hindi naman ganun kalakas, 12,000 ang kita namin. May kita raw sa butas. Ops, hindi sa butas na yan. Walang 80K dyan. Pero sa butas na ito, kung saan kape ang inilalabas, gising na gising raw ang kita. Maganda yung concept niya. Nakot yung attention namin na mag-order. The coffee is not too strong for me. It's not too creamy. It's just balanced taste. Nakakailang cups kayo a day? Averaging of 60 to 80 cups po kami. A day? Mix na po yun with the buy one take one coffees at the same time yung mga blended beverage po na. Nagsimula kami with small budget lang. That's around 50,000 to 70,000. Nung kumikita na kami, doon na lang kami nag-upgrade ng mga malalaking machine. Para sa mahihilig mag-hiking, nakaakyat na ba kayo sa bundok na sinliit lang ng garapon? Ito po, Mount Pinatubo. This one naman is Mount Apo. This one naman is Mount Makiling. Yung pricing, kung maliit, nagsastart po kami yan ng 800 up to 25,000. Yung mga preserve naman namin, nagbe-base kami sa square meter. Yung mga smaller sizes namin, nagsastart din siya around 3,000 pataas. Unang kagat, chocolate agad. Yan ang hit na hit ngayong chocolate Xiaolongbao. Hindi itay sa Binondo, kundi sa Tondo. Isa sa patok na pagkain ng mga Chino ang Xiaolongbao o soup dumpling. Ang dumpling ay yung sikat na Chinese food na gawa sa masa at may palamang karne o gulay tulad ng siomai at siopao. Sa paggawa ng dumpling na Xiaolongbao, bukod sa palamang karne, nilalagyan pa ito ng sabaw, saka pinasisingawan. Pero ang 36 anyos na negosyanteng si JR may naisip na kakaibang pakulo sa Xiaolongbao na pinalamanan niya ng tsokolate. Nagsimula yung namin, street food na dim sum, March 9, 2025. Una talaga, pork lang po yung Xiaolongbao namin. So may mga customers na naghahanap ng chocolate Xiaolongbao. Nag-try hanggang sa nakuha ko yung gusto kong lasa ng chocolate. Sa food cart lang nagsimula ang dim sum business ni na JR hanggang nakalipat sa mas malaking pwesto. Criminology ang natapos na JR pero tila nabihag na raw ng kusina ang kanyang puso. Mula sa pagiging chef sa isang fine dining Chinese restaurant, nagtayo siya ng sariling negosyo para mas magkaroon ng oras sa pamilya. Pero malaking tulong daw ang karanasan niya sa dating trabaho sa kanyang dimsuman ngayon. Siyempre, nasa Tondo tayo. Gusto kong ma-experience yung ng mga tao rin yung mura, quality, premium street food na pagkain. Masarap sa pakiramdam po, no? Na-experience din nila yung quality na pagkain sa murang halaga. Nakakatuwa rin kasi talagang binabalik-balikan nila. Dahil pausbong pa lang ang negosyo ni JR, sa mismong produkto niya siya kumapit para makalaban sa matinding hamon ng kompetisyon. Nag-boom kami nung mga na-vlog na kami. Sa page din po, ngayon pinopokusan na rin namin yung pagpo-post para kahit paano makilala na rin lalo yung page. Hindi na nga lang daw natin sa Binondo matitikman ang mga paborito nating Chinese food gaya ng mga dim sum dahil dito sa Tondo present na rin. Pero ang kakaiba, chocolate Xiaolongbao. Kaya tingnan natin. Sa paggawa ng chocolate Xiaolongbao, patitigasin muna ang tsokolate. Ito po yung wrapper natin. Made of ano yan? Flour and water lang po. Ah, okay. I-dip po muna natin sa flour. Yan po. Tapos, Roll lang po ng konti. hawakan dito. Hindi po masyadong madiin. Ang alin? Yung pag-roll po.
Okay, o, tapos, Ikot po, tapos roll po ulit ng konti. malapad na to. Masyado pong maliit pag gano'n. Ngayon, Nagmamadali. okay na po yung size na yan. Okay na to, di Yan, ba? okay na po Ang yung ano size lang na- naman dyan, ma-achieve mo tong ganitong size. So, di ba? So, kung medyo mabilis ang paglapad, better. Yes po. Okay na to. Yan, okay na. So, i-fold na po natin. Ay. Hawakan nyo lang po yung chocolate ng bahagya. Mm. So, may flare din po yung daliri natin. Mm. So, hawakan nyo po dito sa... Mm. Tapos, hatak po ng konti. Balik po. Mm. Hatak po ulit. Paulit-ulit lang po. Natutunaw. Po. Mabilis po talaga matunaw yung chocolate. Sige, hanggang masarado po siya. Ay, magsara. Pwede na yan? Pwede na po yun. Ready na, Steve, ang ating chocolate xiaolong bao. Gaano katagal? 5 minutes lang po. Ito po yung timer. Ah, may timer ka dapat. Opo. Ito na, patitikman na natin itong kakaibang produkto na chocolate xiaolong bao. Pakitikin nga po ito. Sarap ba? Talaga naman. Ano lasa? Sobrang sarap. Oh, babalik-balikan talaga. Tulog. Ito sarap. Tumalsik ang chocolate. Masarap. Oh, sarap. Malinamnam. Oo. Saka Hindi ngayon... masyadong matamis. Oo. Sa mga curious sa lasa ng chocolate xiaolong bao, kaya rin ang tikman for only 90 pesos, 4 na piraso na. Pwedeng-pwede rin papakin ang kanilang must-try na deep-fried wonton, siomai, boiled kuchay, lumpiang Shanghai, at Chinese kikiam. Sa isang araw, nakaka 450 pieces kami ng chocolate xiaolong bao. Pero kung hindi busy, dire-diretso yung gawa ko, nakaka 600 naman kahit papaano. Sa tulong ng ilang kaibigan at pamilya ni JR, naitayo ang kanilang negosyo. Basta nagsimula ako, sir, 1.5 lang eh. Ang hawak namin pera. Pinaikot na lang namin yun hanggang sa nakabili na nga ng ibang gamit. Kapagtabi na ng konti lang, sa ipon-ipon. Sa isang araw, umikita na kami ng 20,000. Kung medyo hindi naman ganun kalakas, 12,000 ang kita namin. Dahil sa dumadagsang orders, nahirapan daw si JR na humanap ng mga makakatulong sa negosyo. So yun nga po, nung una, 2 lang kami ng asawa ko, nagtitinda. Timpla lahat, folding lahat yan, pati palengke lahat, 2 lang kami. Yung mga tao namin, hindi talaga marunong mag-dimsum, wala experience. So kailangan pa namin turuan. So ngayon natututo naman na, kaya medyo okay na. Katulad ng Choco Xiaolong bao ni JR, pumuputok na rin ang natatanggap niyang blessings. Nakapundar na siya ng 4 na freezer, motor, laptop, at pangdagdag sa iba pang kailangan sa negosyo. Tiwala lang sa Diyos. Lagi kang hihingi ng gabay sa Kanya. Tiwala rin sa sarili. Tapos kailangan consistent din talaga yung nilalabas nyo para babalik ang tao. Kailangan yung customer mo, hindi mo lang siya mabibigyan ng magandang service. Kailangan magandang experience din dito sa tindahan mo. Ang produktong nauso sa ibang lugar, pwede rin pumatok kahit saan. Isipan lang ng bagong gimmick, tiyak na puputok ang kita, kasabay ng pag-asenso. May kita raw sa butas. Ops, hindi sa butas na yan. Walang 80K dyan. Pero sa butas na ito, kung saan kape ang inilalabas, gising na gising raw ang kita. Yan ang dinarayong coffee in the hole sa Marikina City. Kakaiba ang kapihang ito. Walang pinto, walang bintana. Wala rin mga upuan at lamesang pwedeng tambayan. At ang kapansin-pansin, ang hole in the wall. Sadyang binutasan ang dingding para maka-order at makapag-serve ng kape. Isa si John Michael sa may pakulo ng dinarayong coffee in the hole. Sino ba yung mga owner niyan? Mga introvert ba? Mga ganun. Pero hindi. So it's one of our strategy lang. It's our stepping stone para makilala yung brand namin. Bilang negosyante at coffee lover, pangarap daw ni John Michael na magkaroon ng coffee shop. Pero dapat daw kakaiba.
Legit na masarap ang kape at aesthetic ang pwesto. Nitong Marso lang, dream come true na agad. Yung fiancé ko, nagkakilala kami sa isang malaking coffee chain past 2011. Nangangarap kami na one day sana makapagbuo kami ng coffee brand. Nag-search ako ng beverage unique concept. So meron ako nakita sa Italy na wine, pero hindi siya whole, pero may butas siya. So yung wine na yon, doon siya siniserve. Then sabi ko, bakit kaya hindi natin gawin na coffee in the whole? Ang maliit nilang puhunan, dadaanin sa tapang ng kape. So nagsimula kami with small budget lang. That's around 50,000 to 70,000. Then nung kumikita na kami, doon na lang kami nag-upgrade ng mga malalaking machine. Madali lang daw ang pag-order sa kanila ng kape. Pwede nga hindi na magsalita. Kailangan lang pumili ng order na nakasabit sa menu cards. Pindutin ang doorbell at iabot sa butas ang order. Sa butas kung saan umu-order, doon din lalabas ang kape at pwede nang bayaran. Yung concept namin na hole in the wall, it's more on buy one, take one coffee. So nag-focus kami dun sa unique selling proposition namin, dun sa advantage namin, which is the buy one, take one shakerato. Matitikman din dito ang iba't ibang kape mula sa iba't ibang panig ng mundo. So since we are World Coffee, kung saan nag-origin yung mga beverage, dun namin siya pinangalan. Like, we have the buy one, take one Switzerland, which is, the Switzerland is the white mocha. The buy one, take one Espanya. The Espanya is the Spanish latte. Meron ding matcha latte from Japan, caramel macchiato ng Portugal, at brewed coffee na sariling atin. We want to be a coffee brand or a place na magsisync or mag-a-align with other coffee culture in the global. Siyempre, meron din silang original blend. Nagpa-blend kami, ang tawag doon, toll manufacturing. Nagbibigay kami ng certain flavor profile or certain flavor na gusto namin ma-achieve doon sa gumagawa, nagro-roast talaga ng coffee bean. At the same time, non-disclosure agreement kami para naka-exclusive lang yung that bean sa World Coffee. Pero bago masimulan ng pangarap na coffee business, humarap din sila sa iba't ibang pagsubok. Hindi kami naging aligned. So yun yung naging biggest challenge namin so far in putting up the World Coffee brand. So nandun yung naloko kami ng tao, naloko kami ng supplier, but yun nga, as long na wala ka naman tinatapakan na ibang tao, at the same time, focus lang kami sa vision and mission namin, I think magiging rewarding yung ginagawa namin talaga. Para hindi rin mabutas ang kanilang negosyo, tuloy-tuloy lang ang mga pakulo. Actually, kakaiba siya. So, maganda yung concept niya and doon kami nakot yung attention namin na mag-order. Then, yung lasa nga ng coffee, sulit siya sa price na buy one, take one. I'm a person kasi na more on into creamy. So, the coffee is not too strong for me and it's not too really creamy. It's just normal lang and balanced. May kita raw sa butas. Oops, hindi sa butas na yan. Walang 80K dyan. Pero sa butas na ito, kung saan kape ang inilalabas, gising na gising raw ang kita. Yan ang dinarayong coffee in the hole sa Marikina City. Finish, Santo Niño, Marikina. Dapat nakita ko yun dahil kakaiba daw talaga yun eh. Ay! Ba yun? Ate, ano yan? In-order mo ba yan? Yes po. Dito? May tao ba dyan? Hello po. Ay, may tao. Ito ba yung kakaibang... Ito ba yung dito lalabas ang kape? Yes po, dito po. Ay, kakaiba nga. Kaya nga World Coffee. Kasi ito, kape from Japan. So kung ano yung klase ng kape na makikita mo sa Japan. Ayan, ito, matcha. Switzerland. Ayan, syempre may milk. Espanya. Ayan, so orderin natin tong Pilipinas. 190 pesos. Doorbell tayo.
Yan, doorbell na, abot na natin. Order nga po. Isang order. Itay ka na dito. Sige. Tatawagin mo ko kaya, sige. After 1, 2, 3. Sige mo, number 1 na. Number 1. Yan, tayo na lang natin. Lalabas na lang dito yung kape. Ilang minuto lang naman yan. Tapos habang naghihintay ka, tignan mo yung iba pang mga pwede mo orderin. Ako ka. Ay na pala. Ang bilis naman. Thank you. Yan na, meron akong World Coffee Pilipinas. Ang pili. Ang kape na lumalabas sa butas. Ayan na. Eto. Welcome po. So, yun yung maliit na butas. Yes po. Basta lahat dyan lang kukuhanin ng order. Yes Kukunin lang po. nila sa labas. So, Ang kadalasang mo-order po dito is yung mga nagda-drive-thru, on the go. At the same time, yung customers namin around vicinity lang po ng, ng place. at saglit lang naman yung paggawa nyo ng coffee. Yes po. More likely, wala pa pong 1 minute na ilabas na po namin yung kape. Yung order. Yes. Galing naman talaga, no? Nakakailang cups kayo a day? A day po Usually average? Averaging of 60 to 80 cups po kami. A day? Yes. Wow. Mix na po yun with the buy one take one coffees at the same time yung mga blended beverage po namin. Bukod sa masarap na kape, ang isa pang lamang nila sa ibang coffee shop, hindi raw nila kailangan ng maraming staff. Meron lamang silang isang barista at manager, arangkada na ang kapihan. Kumikita na raw ang kanilang coffee in the whole business ng 60 hanggang 80,000 pesos kada buwan. Nakakapag-expand kami ng office, nakakapag-expand kami ng mga gamit, facility, naka-invest kami. So, lahat naman ng kinikita ng business namin, hindi namin kinukuha. So, pinaparol lang namin talaga in business para lumaki siya talaga as one organization. Bukod sa masarap na kape, may gusto pang i-share si John Michael sa mga interesadong mag-coffee business. Bet on yourself kasi sometimes the first move is wala kang tiwala sa sarili mo eh. Pero pag pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, tinayaan mo lahat sa sarili mo, I'm sure ibibigay mo lahat and don't give up. Ang pagpasok sa negosyo para rin daw lumulusot sa maliit na butas. Kung kulang sa diskarte, pwedeng bumara at di makausad. Kung wala namang paghahanda kapag nakalusot na, pwede rin bumagsak. Kaya anuman ang papasukin negosyo, magplano para panalo. Para sa mahihilig mag-hiking, nakaakyat na ba kayo sa bundok na sinliit lang ng garapon? Para sa mga bundok di ba? Ito po, Mount Pinatubo. And Ito? this one naman is Mount Apo. And then, this one naman is Mount Makiling. Pangalan to. Ito, wala pong pangalan, Miss Susan. Pwede niyo po bang pangalanan? Alam ko na, Bundok Banahaw. Wow! Bakit ko siya pinangalan ng Bundok Banahaw? Kasi po ang Bundok Banahaw, kapag umakyat, dami silang mga paniniwala, may mga sinasabi silang mga struktura dyan ng mga bato, parang yan may ibig sabihin. So parang ganun yung nakikita ko sa kanya nung pumunta kami sa Bundok Banahaw. Ganyan dami mga nadadaan ng mga bato-bato. So that's Bundok Banahaw. Ang mini bundok ay na glass ni Rafi, tinatawag na terrarium. Ito ay miniature garden na kadalasang inilalagay sa glass jar o container. Dahil mini garden ang atake, meron din itong totoong halaman, lupa at bato. Ang terrarium business ni Rafi umusbong matapos siyang mamuhunan ng 100,000 pesos mula sa dating trabaho. 6 na taon siya nagtrabaho bilang real estate agent. Ginamit niya ang nakuhang commission para tuparin ang pangarap na maging negosyante. Na-influence kasi ako ng brother ko mag-establish ng ganitong kind of business kasi nasa aquascaping field siya eh. Siya yung nagde-design, tapos after niya i-design, nire-recreate ko yung gawa niya. Eventually, yung natuto na po ako na mismo yung nagde-develop ng mga another series. It gives me sense of
peace and relaxation. Sobrang different niya from my previous work. May dalawang klase ng terrarium, ang living at ang preserved. Totoong halaman pa rin ang gamit sa preserved terrarium. Pero dahil prinoseso na ito, hindi na kailangan diligan para mapanatili ang buhay. Habang ang living terrarium, may minimal maintenance lang na kailangan. Spray lang tayo ng water twice a week and then kailangan nating open yung light 8 hours per day. Dahil low maintenance ang preserved terrarium, mas mahal ito ng kaunti sa living terrarium. Higher yung price ng preserve kasi zero maintenance na siya eh. Long lasting siya. Hassle-free na rin siya. Kumbaga, meron na kayong decoration sa bahay na totoong halaman but no need na to maintain. Yung pricing kasi namin depende. Kung maliit, nagsa-start po kami yan ng 800 up to 25,000. Yung mga preserve naman namin, nagbe-base kami sa square meter. Kumbaga yung mga smaller sizes namin, nagsa-start din siya around 3,000, mga ganun, pataas po. Bukod sa pagbebenta ng finished product, nag-o-offer din ng workshop si Rafi para sa mga gusto matutong gumawa ng terrarium. Pwedeng sa store o home service ang workshop, depende sa request ng customer. Nagsa-start siya ng 2,500. Ayun yung mga early bird. And then yung regular rate po namin is 3,000 pesos. Included na dun yung terrarium materials na gagamitin nila. Like yung glass, yung mga soil, plants. Siyempre, gusto rin nating magtanim ng kaalaman, kaya G tayo sa pa-workshop ni Rafi. First, kailangan po natin ng pebbles. Yung purpose niyan, Miss Susan, ng pebbles is for the drainage system ng ating glass. Kasi you imagine, di ba yung mga potted plants natin, may butas po sila. Unlike dito sa glass natin, wala talaga siyang butas. Para if nag-spray ka ng water, hindi magli-leak. So, kailangan lagyan mo nito? Yes po, kasi yan yung magsaserve as drainage system nila. Ang next naman natin is yung soil natin. Okay, yung purpose naman ng soil natin is for the structure ng ating foundation ng ating terrarium. Diyan kasi tayo poporme ng design natin. And yung soil kasi will serve as foundation for our plants para dun sila kumapit. Ito Next na. naman natin yung ating mga stones. Yan. And then yung last na gagamitin po natin is yung plant natin. Oh, Yan. pwede ba nakaharap Dapat sa bote? yes po, dapat nakahiga po siya sa soil. Ah, nakahiga. Ganyan, tama po yan. Nakano sa lupa. Yes, opo. Parang nature is at my fingertips. Yun. Ganda. Ano to ha? Therapeutic to ha? Nag-iisip kang ganyan. Oh. After natin gawin yung ating terrarium, kailangan natin siyang spray twice a week. Oh. At Yes. least okay na yun. Twice a week Twice lang a naman week. pala. Low maintenance. Pero Low maintenance. alam mo parang kung mahilig kayo sa nature, Opo. ito yung ma-appreciate mo siya. Umaani raw ng mas maraming customer ang after-sale service ni Rafi dahil ang bawat isang terrarium na mabibili sa kanya may one-time lifetime warranty. Let's say for example, after 2 years, namatay na yung plants nyo, ibalik nyo lang sa amin yung glass and then i-reconstruct namin siya as new. For free. Isang beses lang po. And then yung succeeding na, magbabayad na lang kayo ng 1,000 pesos or 2,000. Depende po sa size. Kung kayo naman ang klase ng plantita o plantito na madalas wala sa bahay, si Rafi na ang bahala sa terrarium nyo. Iiwan o ipapadala lang sa store ang terrarium at habang wala kayo, sagot niya na ang pag-aalaga for free. All year round naman daw maganda ang kita sa pagbebenta ng terrarium. Pero mas namumukadkad daw ang sales tuwing bare months. Majority ng market namin is yung mga gift buyers. Sa isang buwan, kaya raw niyang kumita ng malinis na 6 digits. Nagbunga na rin ng ilang taong paghahalaman ni Rafi. Nakabili na siya ng sariling sasakyan, nakakapag-travel at ang major achievement niya, ang pagkakaroon ng physical store. Huwag matakot magsimula. Sa umpisa lang naman siya nakakatakot eh. Pero once na kinontinue mo yung gusto mong pasukin na business, magsasucceed ka po dun. Sa aralin mo lang, kasi wala namang mawawala sa iyo kung susubukan mo yung isang bagay. In fact, mas mag-earn ka pa dun ng experiences eh. Life experiences para mas mag-improve ka pa sa mga susunod na venture na papasukin mo.
Ang pagiging negosyante hindi natatapos kapag nakabenta na. Magandang puhunan din ang may malasakit sa customer. Handang umalalay kahit tapos na ang transaksyon. Yan ang tatak na isang responsableng negosyante na babalik-balikan ng kanyang mga suki. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!